na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyang pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyan pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa wastong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasang ito, ang pangunahing isinusulong ko sa aking pagtakbo ay zero korupsyon. Salamat ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko na ang pera ng mamamayan ay may lalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang pahit na korupsyon ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problemang ito kung papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinutawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na pag-uulat ito para maging mula ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga isusulong rin natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panukala, ang bawat kandidato na nais paglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission kung saan mananagot at opisyal kung sakaling mayroong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalayan ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaman ko ang hustisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo at pagiging malapit sa pamilyang Duterte, naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng hustisya. Naniniwala ako na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag nating hayaang malaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, ngayong eleksyon, ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga plataformang ito. Death penalty sa mga korap ng darambong magnanakaw, tuloy ang pagsumpo sa salot ng droga at CPP, NPA, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga korap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payabungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran.
Isulong rin natin ang National Superhighway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla't pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin nating first world country ang bansa. Hindi imposible iyan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Ako si Pastor Olo Sikibuloy, number 53 sa inyong balota, ang inyong boses sa tagapagsulong ng Zero Corruption. Tulong-tulong tayo na may sa katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, katatagan at kasiguruhan sa buhay. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Number 53, Pastor Apollo Sikibuloy. We would like to acknowledge the arrival of Mr. Malasakit himself, Senator Bongo! Grabe din ang tao na yan sa dami ng natulungan kahit walang kamerang nakatutok. Ay, gusto muna namin panoorin ninyo ang maikling introduction kay Senator Bongo. Panoorin po natin ito. Good day, everyone. Let us welcome our distinguished guest today, a dedicated public servant with over 2 decades of service to the Filipino people. He began his journey in 1998 as an executive assistant to then Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. In 2019, he was elected as a senator, placing third with an impressive 21 million votes, an extraordinary achievement for a provinciano and a first-time candidate. Since joining the Senate, he has recorded 0 absences from the 18th Congress up to the present 19th Congress, a testament to his unwavering dedication to his duties and the Filipino people. As the chairperson of the Senate Committee on Health, he spearheaded the creation of the Malasakit Centers, which simplify access to government medical assistance for poor and indigent patients by uniting all relevant agencies under one roof. 166 centers across the country, from Batanes to Tawi-Tawi, these have